Sa aklat po ng ikalawang Samuel Kapitulo 3, talatang 17 at 18, at nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel na sinasabi, sa panahong nakaraan ay inyong hinahanap si David upang maging hari sa inyo. Ngayon nga ay inyong gawin, sapagkat salita ng Panginoon tungkol kay David na sinasabi, sa magitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay aking ililigtas ang aking bayang Israel sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng lahat nilang mga kaaway. Kapala po ang sumating sa muling pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoong Yesus upang tayo po ay pumurit, lumuwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Ngayon din sa unang araw ng isang linggo mga kapatid, ay atin po siyang handugan ng ating mga sarili na atin po siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan ng mga kapatid. Isang magandang bagay po sa bawat isa atin na sa pasimula po nating gawain nung tayo pinag-awitan ay madama po natin ang presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Masarap po bang umawit mga kapatid? Amen. Nadarama po ba ninyo yung init ng pananampalataya sa ating mga inaawit? Napapansin nyo rin po ba yung improvement po sa ating mga musician? Diba? Pag pumikit kayo, hindi nyo naisipin bata yung tumutugtog. Diba? So, purihin ng Panginoon po sa mga binibigay po sa ating mga biyaya at pagpapala, kalakasan ng pangangatawan. At gayon din sa umaga pong ito, mga kapatid, ay muli po natin tunghayan ang mga salita ng Panginoon sa pag-aaral po sa ating pong serye ng ikalawang Samuel. Tutuloy po natin ito mga kapatid at kukunin natin ngayon ay chapter 3 and chapter 4. Ang binasa po nating batayan ay nasa chapter 3 verse 17 and 18. Pero umpisahan po natin ito ngayon sa verse 1. English po ang pamagat nito mga kapatid. Sa maglilista, ang pamagat po nito, The King Who Waits, nilista tuloy Brother Edward. The King Who Waits, the failure of impatience, and the success of doing good. The King Who Waits, ang hari na naghihintay. The failure of impatience, ang failure. Pangit na wakas ng isang hindi marunong maghintay. At ang pagwawagi sa magitan ng paggawa ng tama o ng mabuti. The King Who Waits, the failure of impatience, and the success of doing good. Sa chapter 1 and chapter 2, ipinakita po dito mga kapatid sa pasimula ng may dumating na taga-Amalek na lalaki na nagsabi siya talaga yung nakapatay kay Haring Saul dahil yung pagpapakamatay ni Saul is unsuccessful. Hindi successful. Baga, nagpakamatay pero hindi talaga siya natuluyan. Sabi ng taga-batang taga-Amalek, David, hindi pa pala hari si David noon, tinapos ko na, ako na tumapos ng trabaho. Kanya, proud pa siya noon. Feeling niya, magkakaroon siya ng reward. Ang ginawa ni David sa kanya, ikaw na mismo, sa bibig mo na nanggaling na ikaw pumatay kay Saul, yan ang magiging hatol sa'yo. Pero pinapatay siya ni David. Kasi pinatay niya ang hari na pinaghira ng Panginoon. Sa chapter 2, ipinakita naman dito yung general ni Saul. Ang general niya, o chief commander niya, si Abner. Dahil wala na si Saul, si Abner na general niya, ang gusto niya, bagaman alam niya na si David ang pinahira ng Panginoon na magiging hari ng Israel, nilagay niyang hari si Isboset, yung anak ni Saul. Alam niyo yung mga general kasi, sa totoo lang, ang loyalty niyan, kung sino yung haring naglagay sa'yo, yun, nandun ang loyalty mo, di ba? Kahit naman sa panahon ngayon kung sino naglagay sa'yo sa person, nandun yung loyalty mo. So si Abner, na inilagay ni Saul, nung namatay si Saul, ang loyalty niya, na kay Saul pa rin. So inilagay niya si Isboset, na anak ni Saul. Si Isboset, hiningan ni Abner ng paintulot, lalabanan natin yung Huda. By the way mga kapatid, nagkamali pala ako nung nakaraang linggo. Sabi ko, nung si David ay nasa Huda, kasama niya ng Benjamin, hindi pa po pala. Si David, Huda palang hawak niya na pinamumunuan. Yung 11 tribes, yun yung pinamumunuan ni Isboset. Kasama po doon nga pala yung Benjamin. Hindi pa kasama
sa pinamumunuan ni David yung Benjamin. So kay Isboset pa rin yun. So itong labing isang pinanghahawakan ni Isboset, kumuha ng 12 champion kay David sa pamumuno naman ni Joab na general ni David. So si David may general din na chief commander si Joab. Si David, Joab. Si Saul, Abner. Pero wala na si Saul, si Isboset na. So si Isboset, ang commander niya na si Abner. So itong dalawa, si Abner at si Joab, kumuha ng 12 champion, naghawakan sila sa ulo, tapos nagsaksakan, nanalo yung kay Joab. Naghabulan sila, napatay ni Abner si Asael, yung kapatid ni Joab. Naalala nyo, hinabol ni Asael si Abner, hinabol niya. Tapos, dahil sa momentum, inano ni Abner yung sibat niya, so patay itong si Asael. Yan. Doon natapos yung chapter 2. Sa chapter 3, mga kapatid, pinakita naman dito, ating pong babasahin verse 1. Nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David. Though hindi na po si Saul ang dito kasi si Isboset na. Si David ay lumakas ng lumakas, ngunit ang sangbahayan ni Saul ay humina ng humina. Pagdating ng panahon, pinakita po dito, saka po natin lilinawin mula sa verse 2, at nag-anak si David sa Hebron, at ang kanyang panganay ay si Amnon, kay Ahinoam na taga Jezreel, at ang kanyang pangalawa ay si Chileab, kay Abigail, at naasawa ni Nabal na taga Carmelo. Natatandaan niyo si Abigail. Pangatlo, at ang ikatlo ay si Absalom na anak ni Maaka, na anak ni Talmai, na hari sa Gesur. Ang ikaapat ay si Adonias, na anak ni Hagit, at ang ikalima ay si Hatias, na anak ni Abital. At ang ika-anim ay si Jetream, kay Egla, na asawa ni David, at ang mga ito'y ipinanganak kay David sa Hebron. Question: bakit po pinapakita dito 6 ang asawa ni David? Sa pamamalaki po niya sa Hebron, nagkaroon po siya ng 6 na asawa. Take note, hindi po ito pinapayagan ng Panginoon. Pinapakita lang po sa Biblia na totoong nangyari nagkaroon siya ng asawa. Hindi ibig sabihin po nasusulat pwede, hindi po pwede. Meron tayong tinatawag sa Biblia na narrative at meron tayong tinatawag na commandment. Pag sinabing narrative, narinig mo lang, nabasa mo, pero hindi inuutos. Pag sinabing commandment, iniutos yun. Halimbawa, nagkaroon ng digmaan, ibig sabihin ba makikipagdigmaan ka? Ganon. Nagkaroon ng genocide o pagpatay sa mga sanggol, ibig sabihin ba papatay ka rin ng sanggol? So pag sinabing nakapag-asawa ng marami si David, hindi ibig sabihin mag-asawa ka ng marami. Pinakikita lang niya na may nangyaring ganon. Tapat kasi yung Biblia, hindi niya gagawin, hindi yung nagsulat dito, hindi niya gagawin ang puro itsura lang ni David sa kasaysayan, puro perfect na Pinapakita niya may mga pagkakamali rin si David. Take note, hindi lang po talaga 6 ang naging asawa ni David. Ito po ay 8 na pinangalanan. Hindi pa natin alam kung meron pang hindi pinangalanan kasi may iba pa siyang naging anak. Ang unang asawa niya si Michal, na anak ni Saul. Di ba naging father-in-law niya si Saul? So si Michal, plus yung 6, edi 7. Ang pang-8, si Bathsheba. Naalala niyo nung may storyang nasa taas si David, nakita niya may naliligo. Yun, si Bathsheba, yun yung pang-8. Pero hindi pa natin pag-aaralan dito kasi sa mga susunod na chapter pa yun. So 8 yung kanyang naging asawa. Una, si Amnon, bigyan ko lang ng konting storya. Si Amnon ay una, pangalawa si Gilead. May mababasa po kayo ito, minsan Gilead ang pangalan, minsan Daniel. Yung Daniel na ito at si Gilead, iisa lang. Pero yung Daniel na propeta, hindi po ito yun. Maraming magkakapangalan sa Biblia. Pangatlo, si Absalom. May kapatid si Absalom na babae, si Tamar. Si Amnon, na panganay, nakitang maganda si Tamar, pinagsamantalahan niya yun. So ginawa ni Absalom na kapatid ni Amar, pinaghigantihan si Amnon at napatay niya.
Pero pagkakaralan pa natin sa mga susunod. Ayan. Tapos si Gilead, hindi naman masyadong nami-mention kung anong istorya niya eh. Si Adonias, meron din siyang istorya na gusto niyang maging hari. Tapos pagdating sa huli, naging anak ni David si Solomon kay Bathsheba. Si Solomon yung magiging susunod na hari na papalit kay David. So pag-aaralan natin ito sa mga susunod. Maraming istorya po itong mga anak ni David. Magaganda po itong mga, mas kung nagandahan kayo sa istorya sa unang Samuel, pag nakita niyo yung istorya sa ikalawang Samuel, mas ano natin to, mas makikita niyo yung ganda ng mga istorya rito. Makikita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay doon sa sumulat na mas magaling pa sa mga writer ng mga pelikula dito na napapanood natin. Verse 6. At nangyari samantalang may pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David na si Abner ay nagpalakas sa sangbahayan ni Saul. Si Saul nga ay may babae na ang pangalan ay Rispa na anak ni Aha. At sinabi ni Isboset kay Abner, bakit ka sumiping sa babae ng aking ama? Si Isboset, kinumpronta si Abner. Sabi ni Isboset, bakit mo silipingan yung babae ng aking ama? Alam niyo mga kapatid, sa unang panahon, ang pagsiping mo sa isang concubine o sa babae ng isang hari ay nangangahulugang gusto mong kuhain yung kanyang trono. Patay na si Saul. Sino na hari? Di ba si Isboset? Pero gusto ni Abner makuha yung pagkahari. Ginawa niya, sinipingan niya yung concubine, si Rispa. Parang ganito gusto sabihin si Rispa ay pag-aari ng hari. So kung aking si Rispa ay pag-ahari ko, ako ang hari. So pag nakita ng mga tao, si Rispa, di ba, ano yan, babae ng hari? Bakit kasama ni Abner? Si Abner na ba ang hari? Ganun ang dating nun. Kaya gusto niyang makuha yung babae ni Saul. So kinumpronta siya ni Isboset, bakit mo sinipingan yung babae ng aking ama? Palagay niyo, ano magiging reaksyon ng isang general sa isang naging hari na si Isboset? Nang magkagay, nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Isboset. Siya pagalit. Ako ba'y isang ulo ng aso na nauukol sa huda? Sa araw na ito ay papakita ako ng kagandaang loob sa sangbahayan ni Saul na iyong ama, na sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga kaibigan, at hindi ka ibinigay sa kamay ni David. Ngayon nga'y binibintang mo sa araw na ito sa akin ng isang kasalanan tungkol sa babaeng ito. Hindi ko alam kung galit siya dahil totoo o galit siya dahil nahuli. At sinumbatan pa niya si Isboset. Di ba ako naglagay sa iyo bilang hari dito? Gagalit ko siyang ganun. Hatulan ng Diyos si Abner. Kumbaga sabi ni Abner, hatulan ako ng Diyos. Lalo na malibang gawin kong gayon sa kanya na gaya ng sinumpa ng Panginoon kay David. Parang sinasabi ni Abner, hatulan ako ng Panginoon. Gusto mo gawin kong hari si David, ipalit ko sa iyo? Parang ginagano niya pa si Isboset. Ano nangyari? Nailipat ang kaharian mula sa sangbahayan ni Saul at itatag sa luklukan ni David sa Israel at sa Huda mula sa Dan hanggang Beersheba. Verse 11. At hindi siya nakasagot kay Abner ng isang salita sapagkat siya'y natakot sa kanya. Natakot si Isboset. Tumiklop kay Abner. Yan. Mahinang hari po kasi ito si Isboset. Si David, naging hari na nasubok sa panahon kung ano-anong pagsubok ang dinaanan. Si Isboset, naging hari by appointment ng isang general. Wala siyang karanasan. Kaya pag isang general na talagang may punong-puno ng karanasan, ang nagsalita sa'yo, titikong ka talaga kung wala ka talagang karanasan bilang isang leader. Verse 12. Ano ginawa ni Abner? Si Abner nga ay nagsugo ng sugo kay David sa ganang kanya na sinasabi naman, makipagtipad ka sa akin at narito ang aking kamay ay sasayo upang dalhin sa iyo ang buong Israel. At kanyang sinabi, mabuti, sabi ni David. Ako'y makikipagtipan sa iyo, ngunit isang bagay ang hinihiling ko sa iyo na ito nga, huwag mong titingnan ng aking muka, maliban na iyong munang dalhin si Mikal, na anak na babae ni Saul, parito mo upang tingnan ng aking muka. Sabi ni Abner, David, makikipagtipan ako sa iyo, gagawin kitang hari ng buong Israel, 12 tribes. Sabi ni David, mabuti. Pero huwag kang titingin sa mukha ko. Sabihin, huwag mo muna ako haharapin. Hanggat hindi mo dinadala sa akin yung una kong asawa, si Mikal, na anak ni Saul. Naalala niyo si Mikal,
kinuha ni Saul kay David, ibinigay kay Petiel na isang lalaki doon sa ano, dati anak kita, di ba, David? Kukunin ko na yung asawa ko na asawa mo na anak ko, bibigay ko na sa iba. Hindi na kita son-in-law. Sabi ni David, asawa ko yun na. Sabi niya rito, na siyang aking pinakasalan sa halaga ng isang daang balat na masama ng mga Pilisteo. Binili ko, napanalunan ko si Mikal sa magitan ng isang dote ng 100 punitan o pinagputulan, pinagtulian. Diba? 200 nga ang binigay ni David kay Saul noon. Ginawa ni Abner, nagsubong si Isboset at kinuha siya sa kanyang asawa kay Patiel na anak ni Lais. At ang kanyang asawa yumayaon kasama niya na umiiyak habang siya yumayaon. So kinuha ni Abner si Mikal doon sa asawa niya. Ngayon si Patiel, umaalis na si Abner at saka si Mikal. Ganyan siya. Asawa ko. Kinukuha ni asawa niya. Siguro happy family na to si Petiel at saka si Mikal. Kinuha yung asawa, umiiyak. Ano sabi ni Abner? Tumigil ka, umuwi ka na. Wala naman ang kaalala, no? Sabi rito, at verse 16, at ang kanyang asawa yumayaon kasama niya na umiiyak habang siya yumayaon, at sumusunod sa kanya hanggang sa Bahurim. Nang sinabi ni Abner sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka, at siya ay bumalik. Umiiyak no? Asawa ko. Tapos, asawa mo, kinuha na to, kay David na to, umuwi ka na. Umuwi. Wala siya nagagawa general yun Ngayon nga ay iyong gawin. Sabi sa verse 17, at nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel na sinasabi, sa panahong nakaraan ay inyong hinahanap si David upang inyong maging hari. Naalala nyo nung nanalo si David kay Goliath, tapos nanalo si David sa mga gera, ang sabi ng mga kababaihan, Saul ay pumatay ng libo-libo. Si David ay pumatay ng laksa-laksa. Ibig sabihin, yung mga kababaihan, yung mga tao doon sa Israel, sino ang gustong maging hari? Si David. Ang bukang bibig ng mga tao, si David ang gusto naming hari. Si David ang gusto naming maging hari. Ano sinabi ni Abner sa buong Israel? Noon, o sa panahong nakaraan, ay inyong hinahanap si David upang maging hari sa inyo. Verse 18, ngayon nga ay inyong gawin. Tagal yung gusto to, let's do it now. Gawin nyo ng hari si David. Sapagkat salita ng Panginoon tungkol kay David na sinasabi, sa magitan ng kamay ng aking lingkod na si David, ay aking ililigtas ang aking bayang Israel sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng lahat nilang mga kaaway. Yan. At nagsalita naman si Abner sa pakinig ni Benjamin. At si Abner naman ay parong nagsalita sa pakinig ni David sa Hebron sa lahat ng inaakalang mabuti ng Israel. So nakipag-usap na, gagawin ng hari itong si Kasi ang bargain ni David, balik mo sa akin si Mikal, magkakasundo tayo, Abner. Nagawa ba ni Abner? Nagawa niya. Di magkakasunduan sila. After mag-usap ni Abner at ni David, umalis si Abner, umuwi na. Nasaan lugar sila? Sa Hebron. Umalis ngayon ito si Abner. Pag-alis niya, dumating ngayon si Joab. Si Joab, na general ni David, may grudge. Ano yung grudge? Ano yung grudge? May tanim na galit kay kay Abner. Bakit? Kasi si Abner yung pumatay sa kapatid ni Joab, si Asael. Ngayon, tignan nyo ginawa ni Joab. Narito ang mga lingkod ni David na si Joab ay nagsidating mula sa isang paghabol at may dalang malaking samsam. Ngunit si Abner ay wala kay David sa Hebron. Verse 22. Sapagkat pinayaon siya at siya'y yumaong payapa. Ano nangyayari doon? Sabi ni Joab, Hari David, ba't mo pinatakas si Abner? Question, mga kapatid, may karapatan ba o may kay ba itong si Joab na questionin ang desisyon ng hari? Bakit po? Hari yun general ka lang. Kung ano sabihin ng hari, hindi pwede yun. General ka. You can suggest, but the final answer is with the king. Si Isboset lang kasi, hindi kasi
strong king. No? Nang si Joab at ang buong po na kasama ay nagsidating, kanilang isinaysay kay Joab na sinasabi, si Abner na anak ni Ner ay naparoon sa hari at siya'y pinayawan at yumaong payapa. Nang magkakinaparoon si Joab sa hari at nagsabi, ano ang iyong ginawa? Narito si Abner ay naparito sa iyo, bakit mo pinayawan at siya'y lubos na yumaon? Nalalaman mo si Abner na anak ni Ner ay naparito upang dayain ka at upang maalaman ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, upang maalaman ang lahat ng iyong ginagawa. At nang lumabas si Joab mula kay David ay nagsugo ng mga sugo kay Abner at kanilang binalik siya mula sa balon ng Sira, ngunit hindi nalalaman ni David. So sinundan ni Joab si Abner. Hindi alam ni David, walang permit. Nang bumalik si Abner sa Hebron ay dinala niya si Joab na bukod sa gitna ng pintuang bayan upang makipagsalitaan sa kanya sa lihim, ng lihim. At sinaktan niya siya roon sa tiyan, ano pat siya'y namatay dahil sa dugo ni Asael na kanyang kapatid. So sabi niya siguro niya kay Abner, Abner, usap tayo, lalaki sa lalaki tayo lang. Ngayon, nung dalawa na lang sila, mayroong mga may bubulong ako sa'yo, may mga ganun, di ba? Pagbulong, yan. Patay ngayon si Abner. At pagkatapos na mabalitaan ni David, take note itong verse 28. Take note. Pagkatapos ng mabalitaan ni David na kanyang sinabi, ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailanman sa dugo ni Abner na anak ni Ner. Tama ba? Walang kasalanan si David doon? Wala. Bumagsak sa ulo ni Joab at ang buong sambahayan ng kanyang ama at huwag na di magkaroon sa sambahayan ni Joab ng isang inagasan o ng isang may keto. Sa verse 29, sinumpa ngayon ni David si Joab. Sabi niya, bumagsak sa ulo ni Joab at sa buong sangbahayan ng kanyang ama na huwag na di magkaroon. Huwag na di magkaroon. Ibig sabihin, naway magkaroon sa sangbahayan ni Joab ng isang inaagasan, isang may ketong, o umaagapay sa isang tungkod, o nabubuhay sa magitan ng tabak, o kinukulang ng tinapay. Sinumpa ngayon si Joab. Hindi kasi tama ginawa ni Joab eh. Sa gayo'y pinatay si Abner ni Joab at ni Abisai na kanyang kapatid, sapagkat pinatay niya ang kanyang kapatid ni Asael sa Gabaon sa pagbabaka. Sa 31, sinabi ni David kay Joab sa buong sambayan at sa mga kasama niya. Pagdating po dito sa 31 hanggang 39, di na po natin basahin, nagluksa na ngayon si David. Sinabihan niya lahat ng mga taga-sambahayan, magluksa tayo sa kamatayan ni Abner. Tignan niyo mga kapatid, si David, kaaway naman talaga niya si Abner, di ba? Kasi sa sambahayan ni Saul. Pero ipinagluksa niya ito. Para sa Panginoong Jesucristo, ano sabi niya? Sa bagong tipan, conversion niya sa bagong tipan, ibigin niyo ang inyong kaaway. Don't rejoice on the fall of your enemy. Huwag kang magkakatuwa sa pagbagsak ng iyong kaaway. Ganyan. So, ipinagluksa niya yun. Chapter 4. Nang mabalitaan ni Isboset na anak ni Saul na si Abner ay patay sa Hebron at ang kanyang mga kamay ay nanghina at ang lahat ng mga taga-Israel ay na bagabag. Alam niyo mga kapatid, itong si Isboset, alam niya yung kasanayan pagka mayroong dalawang magkaaway na kaharian. Pagka may nagpapalit ng kaharian, di ba pinapatay lahat ng kamag-anak para walang mag-aklas? Bawa si David na hari, ang dating hari si Saul. Sino ba dapat na susunod na magiging hari? Di ba si Jonathan, patay na si Jonathan. Si Isboset na. Akala ni Isboset, patay na si Abner. Ako na susunod. Papatayin na ako nito. So ngayon, nanghina na loob nila. Yeah. Tingnan niyo yung verse 2. At si Isboset na anak ni Saul ay may dalawang lalaki na punong kawal sa mga pulutong. Ang pangalan ng una ay Baana. Hindi po Banana. Baana. At ang pangalan ng isa ay Rekhab. Hindi po yung Rechab. Rekhab. Parang yung pangalan ni Sister Chem. Hindi po yun, sa atin si Chem, di ba? Pero ang basa po sa Bible, si Hem.
Ganun po kasi yung putol dun eh. Sichem. Ito, Rekhab. Wala na general ni Abner, wala na si Abner general, dalawa na ang natitira. Si Baana at si Rekhab. Yan ay susunod na mataas ang posisyon dito sa ni Isboset. Si Jonathan, na anak ni Saul, verse 4, ay may isang anak na pilay sa kanyang mga paa. Siya ay may 5 taong nang dumating ng balita tungkol kay Saul at kay Jonathan na taga Jezreel. At kinalong siya ng kanyang yaya. May yaya na pala noong araw na po. Akala niyo yung yaya, pang panahon lang natin yung salita, no? Ay, ibig sabihin ng yaya, ano po? Nurse. Tagapag-alaga. Nurse po yan sa English pag chinek nyo. Etong ang pangalan nito ay si Mephiboset. Kinalong siya ng kanyang yaya, tumakas. Nangyari habang siya'y nagmamadali sa pagtakas, siya'y nabagsak at naging pilay. At ang kanyang pangalan ay Mephiboset. Tandaan niyo po mga kapatid, si Mephiboset. Meron po akong ginawang paksa po dito na natalakay ko na sa lokal ng Ipo. Kung meron po tayong top 30 na stories from the Bible, para po sa akin, ilalagay ko si Mephiboset dun sa 30 na yon. Sobrang ganda ng istorya nito ni Mephiboset. Nasa chapter 4 po tayo, abangan niyo yan sa chapter 9. Isa sa mga pinakamagagandang istorya sa Biblia, si Mephiboset. Abangan niyo na lang po yun sa verse 9. Si Mephiboset, kinalong siya ng yaya, habang tumatakbo sila dahil tumatakas, iniisip nila, papatayin sila ni David. Nahulog itong si Mephiboset. Hindi natin alam kung may nerve siya na naputol o paano siya napilayan. Basta dahil siya nahulog, napilayan siya. At naging lumpo na siya habang buhay. So balik dito sa 5. Ang mga anak ni Raymond na Beerothita na si Rekhab at Baana ay nagsiyaon at naparoon sa kainitan ng araw sa bahay ni Isboset, at doon siya nagpapahinga sa katanghaliang tapat. Si Isboset natutulog sa katanghaliang tapat. Ano ginawa nung ni Baana at ni Rekhab? Sila'y nagsipasok doon sa gitna ng bahay na parang sila'y kukuha ng trigo, at kanilang sinaktan siya sa tiyan, at si Rekhab at si Baana na kanyang kapatid ay nangagtanan. Sapagkat nang sila'y makapasok sa bahay habang sila'y nahihiga sa kanyang higaan ay sa kanyang silid, kanilang sinaktan siya, pinatay siya. Pinugutan siya ng ulo, dinala ang kanyang ulo, nagpatuloy ng lakad sa Araba buong gabi. Dinala ngayon yung ulo kay David. Ano nasa isip nito ni Baana at ni Rekhab na dinadala nila yung ulo ni Isboset na hari ng Israel papunta kay David? Ano nasa isip nila? At kanilang dinala ang ulo ni Isboset kay David sa Hebron, na sinasabi nila sa hari, tingnan mo ang ulo ni Isboset na anak ni Saul na iyong kaaway na umusig sa iyong buhay. Ipinaghiganti ng Panginoon ng aking Panginoon na hari sa araw na ito kay Saul at sa kanyang bini. At sinagot ni David si Rekhab at Baana ng kanyang kapatid na mga anak ni Rimon at Beerothita. At sinabi sa kanila, buhay ang Panginoon na siyang tumubos sa aking kaluluwa sa buong kahirapan. Nang saysay nga ng isa sa akin, nagsasabi, narito si Saul ay namatay, na inaakala niyang nagdala siya ng mabuting balita, ay aking hinawakan siya at pinatay ko siya sa Siklag nang siya'y kaganti ang ibigay ko sa kanya dahil sa kanyang salita. Si Baana at si Rekhab, dala-dala yung ulo ni Isboset kay David. Nasa isip nila, may reward sila dahil napatay nila kaaway ni David. Ano sabi ni David? Alam niyo ba na may nagpunta sa aking taga-Amalek dati, dala-dala yung katibayan na siya pumatay kay Saul, pinapatay ko din siya, tapos yan din gagawin niyo sa akin, pinapatay niya rin itong si Baana at saka si Rekhab. Parang inulit lang nila yung ginawa ng taga-Amalek. At doon po natapos yung chapter 4. Question mga kapatid, bakit ganun yung pamagat? The king who waits, the failure of impatience, and the success of doing good. Parang wala po yata doon. No? Ganun yung pamagat. Tingnan nyo mga kapatid, kukunin natin kasi nasa pag-aaral tayo. At this time, marami po tayong babalikan mga verse sa mga dati nating napag-aralan. Opo? Sino dito yung umattend sa magkasamang pagsamba ng Kupang Malanday doon sa
third floor ba yun o fourth floor ng barangay hall. Nung ang ako po yung nasa pag-aaral, ang nasa mensahe, ang Kajumel, ang paksa ko po na nilagay yung bahay ampunan. Natatandaan niyo po yun, yung City of Refuge, na ang sabi natin, pag ikaw ay nasa loob ng bahay ampunan, safe ka. Pag lumabas ka, mamamatay ka. Diba? Natatandaan niyo po yun? Okay, babalikan po natin yun. Dito po sa dito po sa pag-aaral na ito, sa kasaysayan nito, ang una nating makikita, si David ay ang haring naghihintay. Hindi, alam naman ni David na siya po ay next in line na magiging hari, pero hindi niya pino-force na maging hari na siya. He's waiting for the Lord to do His work or His will. Yung mga tao gagawa ng paraan para sa kanilang sarili na maging hari na si David, pero si David, ayaw niyang gawin yun. Hayaan ko, kung kailan ako ilagay ng Panginoon dito, doon ako magiging hari. He's a waiting king. Tayo mga kapatid, may pangarap ba sa buhay? Do you force yung will of the Lord para makuha yung pangarap na yun? O you wait for the will of the Lord, pero you do your good works? Gawin mo lang yung mabuti. Huwag kang gagawa ng, for example, sa trabaho, huwag kang gagawa ng para ma-promote ka, ay siraan mo yung kalaban mo sa promotion. Tama? Hindi tamang paraan yung para ma-promote. O kaya, gawin mo ng masama. Kailangan, kung kailan ka ilagay ng Panginoon doon, yun ang will of the Lord. But the king who waits, siya rin David, pinakikita niya, para mapunta ka doon sa kalalagayan mo bilang isang hari, antayin mo yung gusto ng Panginoon. Parang yun doon sa dalawang nanalangin sa bagong tipan, ang gusto nila, gusto nung isa, dinggin siya ng Panginoon. Ano ginawa niya? Panginoon, hindi ako kagaya ng maninigil ng buwis na, ng maninigil ng buwis na ito. Ako, ganito ginagawa ko, sinisiraan niya ngayon itong kabila. Yung maninigil ng buwis, dinadagukan yung sarili, o siya yung tinignan ng Panginoon. Hindi ka papansinin ng Panginoon sumagitan ng pagyurang mo sa katauhan ng ibang tao. Si David, ganun po ginagawa. The failure of impatience. Etong dalawang si Baana at si Rekhal, very impatient sila eh. Gusto nilang pabuya, pero failure ang nakuha nila. No? Hindi mo kasi makukuha ang isang bagay sa magitan ng paggawa ng masama. Kahit man ito si Abner, hindi mo makukuha ang dalawang bagay ng sabay ng mali eh. Gusto niya maging hari. Ano ginawa niya? Kinuha niya yung babae ni Saul. Ngayong nasita siya, kesa maging loyal dun sa hari niya, ipagkakanulo niya sa Isboset para gawing hari na lang si David. Hindi tama yun, di ba? Very impatient sa part ni Abner yun. Hindi tama yun eh. Kaya ano nangyari sa kanya? Napatay siya ngayon ni Joab. Si Joab, impatient din. Bakit? Ano ba dapat gawin ni Joab? Di ba dapat maging pasensyoso ka, makinig ka dun sa hari mo, huwag kang gagawa ng paraan na hindi itinuturo sa'yo, and failure will come. Ano nangyari kay Joab? Isinumpa ngayon siya ni David. No? Failure of impatience. Success of doing good. Si Haring David, gagawin niyang mabuti sa harap ng Panginoon. Oo, may mga pagkakamali siya. Pero patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti at parang siyang humingi ng tawad sa Panginoon. Magiging hari siya ngayon sa magitan ng pagtatalaga sa kanya for the third time. Kasi ang unang pagpahit sa kanya na lang is kay Samuel. Pangalawa, para maging hari ng Huda. At pangatlo, magiging hari naman siya ng buong Israel. 3 beses siya pinahiran. So yun po yung mga pangunahing makikita nating istorya dito mga kapatid sa unang 2 kapitulo. Pero meron po tayo ngayong titignan mga kapatid na dahil po ito'y serye ng reflection, ano po ba ang reflection dito sa bagong tipan?
makikita nyo mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo pala ay naihula na dito sa aklat na ito. Kapatid na Lester, nasan po dyan yung hula sa Panginoong Jesucristo? Napansin niyo po ba mga kapatid yung hula dyan sa Panginoong Jesucristo? Hindi po. Balikan natin yung 3:17 and 18 ng ikalawang Samuel. Tingnan niyo po mabuti mga kapatid. Ang sabi po dito, si Abner na matanda sa Israel na sinasabi, sa panahong nakaraan ay inyong hinahanap si David upang maging hari sa inyo. Take note mga kapatid, tingnan niyo po ito mabuti. Ngayon nga ay inyong gawin sapagkat sinilita ng Panginoon tungkol kay David na sinasabi sa magitan ng kamay ng aking lingkod na David ay aking ililigtas ang aking bayang Israel sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng lahat nilang mga kaaway. Yung mga tao sa Israel, gusto ko maging hari si David, gusto ko maging hari si David. Ano sabi ni Abner? Gusto nyo maging hari si David? Do it now. Do it. Alam nyo mga kapatid, maraming mga tao po sa lipunan natin ngayon, pag tinatanong nyo, gusto nyo bang maligtas? Ano sasagot nila? Amen. Gusto nyo bang maging hari si Jesus sa inyong buhay? Amen. Gusto nyo bang maglingkod sa Panginoon? Amen. Do it now. Bakit po? Sabi po, inihula si David ay dadating upang iligtas yung bayang Israel. Ngayong nandito na siya, gawin niyo na siyang hari. Darating ang Panginoong Jesucristo, 1:21 ng Mateo. Tingnan niyo po yung talata. Sabi po, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung si David ang magliligtas mula sa mga kaaway ng Israel, ang Panginoong Jesus ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung parallel niyan. Dumating na po ba si Jesus sa inyong buhay? Gusto niyo po bang siyang maging hari sa inyong buhay? Do it now. Makukuha niyo mga kapatid. Ang mahirap kasi sa mga tao, sa damay na po natin ng mananampalataya, laging nangyayari, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ba't di mo pa gawin? Ano po ba ang dapat? Do it now. Oh. Kayo mga kapatid, ang sabi, mabuti po ba ang magdalaw? Do it now. Mabuti po ba ang magpatawad? Do it now. Mabuti po ba na mahalin ang inyong mga magulang? Do it now. Mabuti po ba ang sumunod sa batas? Do it now. Mabuti po ba na dumalo sa mga gawain sa Panginoon? Do it now. Kailan nyo gagawing hari ang Panginoon sa inyong buhay? Do it now. Pag sinabi mong hari ang Diyos sa iyong buhay, hindi yung sarili mong Abner ang masusunod sa iyo. Hindi yung sarili mong Joab ang masusunod sa iyo. Naku-questionin mo ang Diyos. Do it now. Ang hari ang masusunod. Kung inaakala nyo mabuti ang maglingkod sa Panginoon, do it now. Ang tagal yung sinisigaw, mabuti maglingkod sa Panginoon, pero hindi nyo pa rin ginagawa. Gawin nyo na mga kapatid. Huwag nyo nang intayin na isumpa kayo ng Panginoon. Dahil ang sinusunod nyo, yung sarili nyong impulse, yung sarili nyong bugso ng damdamin. Do it now. Ang kukuha niya mga kapatid, mabuti po bang maging aktibo? Sumagot. Mabuti po bang maging aktibo mga kapatid? Do it now. Mabuti po bang humawak ng ministeryo? Do it now mga kapatid. Kung gusto mong maging hari ang Diyos sa iyong buhay, gawin mo na siya ngayon. Huwag mo nang ipagtagal pa. Tanggapin mo si Jesus, ipamuhay mo si Jesus, gawin mo siyang hari ng iyong puso. Do it now mga kapatid. Ano ang naging problema kay Abner nung sinabi niya ito? Siya ang nagsabi, do it now. Tingnan niyo mga kapatid. Ang nangyari kay Abner, sa verse
3:27, pakilagay po. Ang sabi dito, may panganib naman. Nasa loob na po ba kayo ng iglesia ng Panginoon, mga kapatid? Amen. 3:27. At bumalik si Abner sa Hebron. Ay dinala siya ni Joab tungkol na bukod sa gitna ng pinto ang bayan upang makipagsalitaan sa kanya ng lihim. At sinaktan siya roon sa tiyan at siya'y namatay dahil sa dugo ni Asael na kanyang kapatid. Ngayon may babasahin tayo, mga kapatid. Sa aklat po ng Josue, Kapitulo 20, may isang talata po dito na gusto po natin ipapansin. Josue 20, ang talata po ay 7. At kanilang ibinukod ang Sedes sa Galilea sa lupaing maburol ng Nephtali, at ang Sikhem sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang Chiriat Arba na siyang Hebron sa lupaing maburol ng Huda. Ano po itong mga lugar na ito? Yung Hebron ay isa sa 6 na bahay ampunan sa Israel. Ibig sabihin, pag nasa loob ka ng Hebron, ligtas ka. No po? Tandaan niyo po yun, ha? Sa pinag-aralan natin dati. Ngayon, balik natin dito sa 2 Samuel 3:27. Ano po ang nangyari dito? Dinala ngayon ni Joab si Abner doon sa pintuang bayan. Malamang sa labas ito ng Hebron. Hindi mapapatay ni Joab si Abner sa loob ng Hebron. Hindi kasi napapansin yung mga talata kailangan natin bigayin para makita niyo yung yung aral dito Dapat, pagka binabasa natin Biblia, you intentionally look for the words, the places, saka yung mga actions kung ano nangyayari para makita niyo yun. Sabi dito, dinala siyang lihim sa gitna ng pintuang bayan. Sa labas po ito ng Hebron. Dahil si Abner ay nakapatay, kapatid ni Joab. Pag nasa loob siya ng Hebron, safe siya o hindi? Safe. Lumabas. May nag-aabang. Ang iglesia, mga kapatid, ayon sa ating napag-aralan noon kung magkasamang pagsamba, ito po yung bahay ampunan ng Panginoon. Tayo hindi po tunay na mga anak. Tayo inampun lang ng Panginoon. Inari tayong tunay na anak. Pag natagpuan mo na yung iglesia at nandito ka na wag kang lalabas. Dahil may liyong umuungal sa labas na humahanap at nag-aabang ng masisila niya. At pag nangyari yun at ikay natagpo ang nasa labas, patay ka. Wala nang pananagutan. Iiyakan ka na lang, pero yung kaligtasan wala na sa iyo. Si Abner, iniyakan na lang. Gusto sana niyang maglingkod pero nga lang, lumabas siya. Kayo mga kapatid, ang babala ng Panginoon, wag na wag kayong lalabas. Kung natagpuan nyo na ang Panginoon sa inyong buhay, gawin mo na siyang hari ngayon. Wag na wag kayong lalabas. Dahil oras na kayo lumabas at dumating ang Panginoon sa inyong buhay at kayo wala sa Panginoon, hindi dadating sa inyong kaligtasan kundi kapahamakan. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. Dumapit ka dapat kay David para iligtas ka mula sa mga Pilisteo. Pero tayo sa panahon ngayon, sino yung David dapat? Ang Son of David, sa Panginoong Jesucristo. Lumapit tayo sa Panginoon upang tayo'y maligtas. Manatili tayong nasa loob ng kanyang iglesia. Ito po ang tinuturo sa atin ng 3 at 4 na chapter ng 2 Samuel. May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Babasahin natin muli ang ating paksang batayan. At nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel na sinasabi, sa panahon ng nakaraan ay inyong hinahanap si David upang maging hari sa inyo. Ngayon nga ay inyong gawin. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal salita, magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng ating mahal na Panginoon.
Tayo po'y sama-samang maniklod at manalangin.